Ang Halo Mango na buo po namin to, kasagsagan ng pandemic. So yung time po na yon, during that time, as in talagang wala kaming income, wala talaga kaming source na pwedeng mapagkuhaan. Siyempre po, nandun din yung pressure sa mga bayarin. So ang naging ano po namin is, aside sa prayer, hingi ng guidance sa Panginoon, pagsusumikap din na bigyan kami ng karunungan, vision, para magawa namin kung ano yung gusto naming plano about sa business. That time po, nung pandemic na yon, yung mga lahat ng mga franchise po namin, it was actually House of Prop pa yung first brand namin. Nagsag po yun lahat kasi nasa mall. So, pati income namin nawala. And then, itong Halo Mango, na-create po namin nung yun nga yung pandemic time. Humingi kami ng gabay ng Panginoon, nabigyan kami ng karunungan para makapagpatuloy kami sa kung ano yung ministeryo namin sinimulan. Sa biyaya at habag ng Diyos, pinagtagumpay naman po kami na as of now po, nasa 100 mahigit na po tayo sa branches. 3 times po kami sa Pera Paraan na feature. And then meron din po yung sa kay Kuya Kim sa Dapat Alam Mo. And then sa TV4 na feature na rin po kami. And then yung sa Patok. Actually marami na rin po eh. And then marami rin nag-i-invite na kung pwede kaming i-feature. Ang pagiging isang negosyante hindi lang based doon sa profit, kundi naging pinaka-first na namin, top priority namin ng pagpupursige namin na kami ay umasenso para kami ay patuloy na magamit sa pagtulong, pagsuporta sa pangangailangan nating iglesia. Bilang mananampalataya po kasi dapat nating unahin ang before tayo mag-start in a day, we need to pray. Sa ganung way, before kami kumilos, hinihingi namin sa Panginoon, lumuluhod kami na bigyan kami ng guidance kung ano yung nararapat namin gawin before kami humarap sa kung ano man yung transactions namin in a day, pagtagumpay kami. So yun po yung namin. And then bilang tayo mananampalataya sa mga nakakaharap naming mga kliyente, na vision din po nila kami kasi the way we talk to them is nandun lagi yung word na sa biyaya ng Diyos. Kaya na-distinguish po nila kaagad na Christian kami, Christian tayo. So they ask kung anong klaseng Christian. Proud naman akong sabihin, fourth watcher kami. Lagi kami nakakabahagi sa pangangailangan, sa kung ano man yung mga ambagan, sa kung ano man yung mga programa natin, kung may mga ganun po, nakakabahagi kami. Itong business naman po na to is hindi sa amin, kundi pagkakatiwala lang ng Panginoon. Kay Apostle Jonathan, yung mga turo po nila about po sa pagtatapat, sa pagkakaloob, higit lalo, sa pananalangin, at sa pagsuporta, yun po yung kumbaga lalong nagpapatibay sa amin na gumawa ng mabuti at ipagtalagang kung anong meron kami sapagkat ito nga pong hanap buhay hindi naman talaga sa atin, pahiram lang ng Panginoon. So marapat lamang na ibalik natin. Sabi nga God's love the cheerful giver. Makamtan man natin yung kung ano yung kayamanan sa sanlibutan, kung mapapahamak naman tayo, so what's the use? Kaya kailangan po, we learn to give back what God has given us. As a woman, God's grace is the foundation of my confidence. I am a faithful wife and a loving mother. I am committed to be a steward of God's business. I am Elder Mayra de la Cruz. I am apostolic and proud to be a port watcher.